Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon po ay araw ng Pasko, Huwebes, December 25, 2025. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Ang mga bata po kasi gusto daw makarating ng Luneta. Araw ng Pasko, mga pamilya at magkakaibigan dumagsa sa pambansang pasyalan sa Luneta. Dapat po adequately cooked. Kaliwat ka ng handaan, pero hinay-hinay lang, eksperto nagpaalala para sa ligtas na kainan ngayong Pasko. Isa na namang road rage incident, motorcycle rider, sinugod ang nakasagi umanong van sa EDSA Cubao. Matinding pag-ulan sa Southern California, nagdulot ng malawakang flash floods. Sa balitang showbiz, Loisa Andalio at Ronnie Alonte magkakababy na. At opening day ng Metro Manila Film Festival, patok sa mga sinihan ngayong Pasko. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Naging maayos ang lagay ng panahon ngayong araw ng Pasko. Kaya naman sulit na sulit ang gala ng mga magkakapamilya at magbabarkada, baon pa ng ilan ang kanilang mga Noche Buena. Dinagsa rin ang Rizal Park sa Maynila para ipagdiwang ng marami ang kanilang Pasko. Ano nga ba ang mga eksena sa parke ngayong Merry Christmas? Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Pasko na, as in, ngayon na. Kaya ang ibig nitong sabihin, bonding time na rin. Naging kaugalian na ng mga Pilipino ang pamamasyal tuwing sasapit ang mismong araw ng Pasko. Wala kasing pasok ang karamihan sa trabaho at eskwelahan dahil holiday kaya sulit kung sulit ang family bonding. Matapos mga ruling at makaipon ng aginaldo, oras na para gumala. At dito nga sa Rizal Park, Luneta, ang takbuhan ng karamihan. Bit-bit hindi lamang ang kanilang mga kapamilya at kabarkada, kundi maging mga natirang handa mula pa sa kanilang Noche Buena. Marami rin kasing pwedeng gawin at mabili rito. Gaya na lamang ng mga character balloons gaya nito. 80 pesos ang halaga kada isa at mga bubbles na patok sa mga bata. Kanya-kanya rin silang latag ng sapin at setup ng mapagpapahingahan. Ang pamilya ni Tatay Alejandro na mula pa sa Mindanao, pinagsaluhan ang kanilang natirang Noche Buena. Nagbaon kami para makatipid. New Year's resolution, tipid-tipid. Mas gusto kasi natin na magsama-sama yung mga bloodline natin. Kasi mamimiss natin kasi after this one, work, layas na kahit saan. Iba-ibang tao ng kasama mo. Si Michelle naman, kasama ang kanyang buong pamilya at mga kaibigan, dinala ang kanilang mga anak sa Luneta na top request nila ngayong Pasko. Walang mayaw sa paglalaro ang mga bata kahit pa mainit ang panahon. Ang mga bata po kasi gusto daw makarating ng Luneta. Nag-i-enjoy yung mga bata talaga. Tulad namin, mga busy din kami. Ngayon lang kami nagkakaroon ng time together talaga para celebrate, mag-banding, mag-celebrate ng Christmas together. Kasi lalo na yung bayaw ko, kakauwi lang din niya, aalis na ulit siya. Sinusulit din ni Tatay Tito mula Romblon ng bakasyon para makasamang mga anak hanggang bagong taon. Pumunta kami dito sa Luneta para mag-banding-banding ba? Kasi minsan lang din. Minsan lang sa isang taon yan. Ayon sa pamunuan ng parke, simula pa bisperas ng Pasko hanggang ngayon, payapa at maayos ang estado ng Luneta at ng mga namamasyal. Nasa mahigit kumulang 100,000 katao kasi ang tansyang dumayo sa parke ngayong araw ng Pasko na nagsara ngayong alas 11 na ng gabi. Maganda naman yung naging status ng park goers natin dito sa loob ng park. Wala naman tayong na-encounter ng mga problema. And with regards naman sa mga basura, well-maintained naman yung mga
kaayusan sa loob ng park. Aniya, mas mababa kaysa mga nakaraang taon ang bilang ng mga inasahang park goers dahil mas kaunti aniya ang mga activity sa parke ngayong taon. Yun yung pinaghahandaan naming numero, no? So kaya naka-deploy din dito yung mga security guards natin, yung roving personnel natin, even the help of tourist police and even the Coast Guard are here to help us secure the park. Nagpaalala rin ng pamunuan ng pasyalan sa publiko sa mga hindi dapat dalhin sa loob ng parke para iwas hassle at aksidente. Bawal ang kahit anong matatalim at matutulis na bagay, babasagin na bote, alcoholic drinks, paggamit ng foil bilang pantakip o panlatag, butane at bawal ding manigarilyo kahit pa e-cigarette. Paalala pa sa mga magdadala ng alagang hayop. Pwede naman sila dito sa park as long as nakaleash yung mga alaga nila. And of course, yung kung may dala sila mga poop bag, no? So para lang din ma-ensure na malinis yung park natin even with the presence of their pets. Ika nga nila, isang beses lang ang Pasko sa isang taon at minsan lang magkaroon ng free time para mabuo ang pamilya. Kaya make the most out of it, lalo na ngayong holiday season. Basta kaakibat ng pag-e-enjoy ang pag-iingat at responsableng paggastos para hindi nga sa mga susunod na araw, lalo't bagong taon naman ang paghahandaan sa susunod na linggo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Tuloy-tuloy ngayon o kumikilos 24/7 ang gawa ng DPWH sa malawakang rehabilitasyon ng EDSA na nagsimula December 24 alas 11 ng gabi. Base sa bagong inilabas na schedule, mula December 28 hanggang Enero 5, magpapatuloy ang 24 oras na gawain sa iba-ibang bahagi ng bansa, kabilang ang concrete reblocking at asphalt overlay sa mga piling southbound at northbound na lane. Sa southbound, sakop ang mga bahagi ng Taft Avenue, Rojas Boulevard, Ayala Underpass at San Lorenzo area. Habang sa northbound naman, kabilang ang mga bahagi mula Rojas Boulevard, Tramo, E. Rodriguez, Kalayaan Avenue hanggang Ayala at McKinley. Maliit po ang posibilidad na makapasok ang anumang tropical cyclone o bagyo sa bansa bago matapos ang taon. Ayon sa Pag-asa, walang binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyo sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, magdudulot ang amihan ng mga mahinang pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon, pagsapit ng Biyernes at Sabado. Inaasahan din ang mga pasulput-sulpot na pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa easterlies. Habang mula Linggo hanggang Lunes, inaasahang huhupa ang amihan pero posible pa rin ang mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, lalo na sa Cagayan, Isabela, Bicol Region at Eastern Visayas at mga posibleng thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Sa kabuuan, inaasahan ang maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa hanggang matapos ang taon. Kaya naman, enjoy the holiday season po! Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magbahagi ng kabutihan at kaligayahan ngayong Pasko. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ng Pangulo na sa kabila ng maligayang pagtitipon, nasa pagmamalasakit at pagbibigay sa mga nangangailangan ang tunay na diwa ng Pasko. Gayunpaman, hindi ibinahagi ng Malacanang kung saan nagdiwang ng Pasko ang Pangulo at ang kanyang first family. Pero nauna nang sinabi nito na magtatrabaho ang Pangulo para suriin ang 2026 national budget bago ito lagdaan sa Enero. Arestado ang isang 28 anyos na pulis sa Parañaque City ngayong Pasko matapos ireklamo ng grave threats at illegal discharge of firearms. Ayon sa reklamo, sinita ng pulis ang mga bata dahil sa ingay at paputok, pero nauwi ito sa mas malubhang insidente nang bumunot umano ang suspect ng kanyang service firearm at magpaputok sa harap ng mga bata na edad 10, 12 at 15 at nagdulot ng matinding takot at trauma. Agad rumesponde ang mga pulis at inaresto ang suspect sa pinangyarihan ng insidente. Nasabsam sa kanyang isang PNP-issued 9mm firearm, isang magazine na may lamang 3 bala, isang empty shell at kanyang PNP ID.
Mariin namang kinondena ni NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin ang insidenteng ito ng pang-aabuso sa posisyon. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek habang inihahanda ang formal na mga kasong kriminal at administratibo laban sa kanya. Inilabas na ni Batangas Representative Leandro Leviste ang natanggap umano niyang kopya ng 2025 DPWH budget mula sa yumaong si Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad sa dokumento ang National Expenditure Program o NEP Restored o allocable, ang taunang pondo na maaaring i-allocate ng mga district representative na umaabot sa mahigit 401 bilyong piso. Tumaas ito ng 30 milyong piso bawat distrito sa taong 2025 bagamat nagkakaiba ang halaga sa bawat distrito. Bukod dito may outside allocable pa o ang mga pondong inilaan ng iba-ibang proponents kabilang ang mga amendments sa House, Senate, BICAM at NEP kaya umabot sa mahigit 1 trilyong piso ang kabuang DPWH budget sa 2025 General Appropriations Act. Base pa sa paliwanag ni Leviste hinggil sa dokumento para sa mga proyekto ng ahensya ang mga pondo at hindi para sa mga proponent o maging sa kongresista. Soon to be parents na, inanunsyo na ng aktres na si Loisa Andalio ang kanyang pagbubuntis sa kanilang first baby ni Ronnie Alonte. Sa Instagram, proud na finilex ni Loisa ang kanyang maternity shoot kung saan kitang-kita na very blooming nga si Loisa sa kanyang pagbubuntis. Bukod diyan, may kalakip na heartfelt message din ng pasasalamat si Loisa sa napakagandang regalo na natanggap nila ngayong Pasko mula sa Panginoon. Matatandaan nito lamang Nobyembre nang ikinasal sina Loisa at Ronnie, kaya naman, congratulations, Loini! Susunod, Paskong Pasko naman po! Panibagong road rage incident sa EDSA Cubao sa Quezon City, viral sa social media. At malakas na bagyo nagdulot ng baha at pagguho sa Southern California, USA. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Mga ka-A to Z, tandaan po ha, hindi po excuse ang holiday season para maging kaskasero o irresponsable sa kalsada. Viral ngayon sa social media ang isa na namang road rage incident nitong bisperas ng Kapaskuhan na nakunan ng isang content creator sa kahabaan ng New York Street sa EDSA Cubao sa Quezon City. Sa unang bahagi ng video, makikita ang pagbato ng helmet ng isang motorista sa isang minamanehong private van na tila nagtatangkang humanap ng ibang daan para makaalis. Nabigo ito sa unang subok dahil akmang humarang ang isang truck sa harap nito kasabay ng tila hiyawan ng bayanihan ng mga tao rito. Maya-maya pa ay nakahanap ng pagkakataon ang sasakyan at tuluyang nakaalis. Base sa video, nasagasaan nito ang isang motorista dahilan para lumaki ang insidente at makuha nito ang plaka ng sasakyan. Patuloy namang paalala po sa publiko, magbaon naman po ng mahabang pasensya at mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na ngayong holiday season. Patay ang 2 security guard matapos umanong barilin ng kapwa nila gwardiya sa loob ng isang car dealership sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong bispiras din po ng Pasko. Ayon sa investigasyon ng Quezon City Police District, natutulog umano ang mga biktima sa loob ng isang establishment nang sila'y barilin ng sospek. Ayon kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, sinabi pa umano ng sospek sa isang sales agent na mayroon siyang papatayin bago naganap ang insidente. Wala pa ring malinaw na motibo ang pamamaril. Patuloy naman ang masusing investigasyon habang naglunsad na ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa tumakas na suspect.
Mga ka-A to Z, tuloy pa rin ba ang pagluluto nyo ng handa ngayong mismong araw ng Pasko o may natira pa sa mga pagkain mula sa pagsalubong kagabi? Abay, may paalala po ang eksperto para sa ligtas na pagluto ng pagkain mula preparasyon hanggang sa pag-iinit ng mga leftovers para iwas sakit sa tiyan at food poisoning. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Abala ngayon sa kusina si Gilbert para siyahan ng pagkain ngayong mismong araw ng Pasko. Bukod sa nakasarang spaghetti, gagawa niya siya ng crispy liempo na sisig pero doble ingat siya sa paghahanda para hindi mabilis mapanis. Kailangan toastin mo muna mabuti yung karne para hindi... O kaya isang kotsa mabuti bago mo lagyan ng sangkap. Para hindi siya basta-basta mapapanis. Palibasa ay cook si Gilbert sa isang karinderya sa Quezon City, alamaan niya ang mga paraan para hindi mabilis mapanis ang pagkain. Gayaan niya ng pagkakaroon ng malinis at hiwalay na sandok sa iba-ibang potahe. Kailangan hindi mababasa yung mga sandok. Pag isa sandok sa iba, yung sandok na spaghetti lang para hindi lasa. Mabilis bumula ang ulam kapag naghahalo yung sandok. Payo ng eksperto, kahit maraming niluluto ngayong holiday season, dapat yaking lutong-luto ang bawat putahe. Dapat po adequately cooked. Iwasan po muna natin po yung medyo medium rare, yung po mga vegetable salad po na hilaw, kilawin. Ingatan po natin po yan dahil po very common po yung pong mga bacteria po na pwedeng buhay pa dyan. Gayun din anya sa paghihiwa ng mga ito, dapat magkakaiba ang sangkalan o chopping board para iwas cross-contamination. At sa oras naman na may matira sa mga inihahandang pagkain, payo ng eksperto, ilagay sa malinis na container ang mga ito. Kailangan tuyo. Kasi pag may konting moisture yan, mapapanis yan. I-check din kung sapat ang lamig ng refrigerator para mapanatiling maayos ang pagkain. Pero sakaling ihain na ulit, dapat siguruhin na mainit ito. Pero sabi nga, pangat, hanggang ilang init ba ang pwedeng gawin sa mga natira nating handa? Pangalawa, pangatlong init o pang isang linggo na? Aba, ibang usapan na yan. Dapat po talaga, within 24 hours, makain mo at maubos mo lahat. Yung mga pangatlo, yung mga ganon, yung mga tinago mo. No? Hindi na pwedeng magkakaroon ka ng pangatlong beses ka nag-init. Hanggang isang beses ka lang mag-iinit. Kung may natira na dyan, wag mo nang kainin, wag mo nang ipakain dahil ikaw rin ang mamroblema pagka na food poison mo sarili mong anak. Bukod dito, nagpaalala rin si Dr. Salinel sa publiko lalo na yung mga may sakit na maghinay-hinay sa pagkain sa mga handaan. Dapat mindful ka na kung 3 yung party mo in a day, siguro, pika-pika ka dito sa una. Ganon pangalawa, pangatlo. Napakain ka ng kari-kari sa kabila, ay wala ka ng baboy sa pangalawa. Gaya ni Rex, na hinay-hinay muna sa mga putok-batok na pagkain, lalo't mahirap na anyang ma-high blood. Sa ibang araw puro na matataba Mahirap mag-maintenance kung mag-maintenance ka. Higit sa kasiyahan ngayong holiday season, huwag sana nating kalimutan ang kalusugan para mas masaya at malusog ang pagsalubong sa mga susunod pang mga taon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, kamusta po ang inyong selebrasyon? Ayon sa Philippine National Police, ganap na naging mapayapa at maayos naman ang pangkabuang kalagayan ng bansa ngayong Pasko. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., maayos ang naging lagay sa kabuuang sitwasyon. Mula noong simula ng simbang gabi noong December 16 hanggang sa Misa de Gallo ng December 24. Ito'y matapos maipatupad ang security plan at walang naitalang insidente o anumang banta sa kaligtasan ng publiko. Nauna na ritong inatasan ng PNP ang mas malawak na police visibility sa buong holiday season, kabilang ang kampanya laban sa illegal firearms at indiscriminate firing. Hinikayat din ang publiko na i-report ang anumang insidente na walang habas na paputok ng baril sa kanilang mga barangay. Mahigit 100,000 pulis ang ikinalat sa buong bansa para sa seguridad ng lahat ng komunidad, habang magpapatuloy naman ang mahigpit na seguridad hanggang bagong taon. Itinaas ang pondo para sa digital agriculture sa 2026 proposed budget ng Department of Agriculture ayon kay Senate Agriculture Committee Chair
Francis Pangilinan. Bilang miyembro ng Conference or Bicameral Conference Committee, sinabi ni Pangilinan na itinaas sa 600 milyong piso ang pondo mula sa 500 milyong piso para palakasin ang transparency at maiwasan ang korupsyon. Ayon pa sa senador, makatutulong ang digital agriculture sa mas efficient at evidence-based na pamamahala ng agrikultura at food value chains. Sa naturang digital system, gagamit ang sistema ng data, online platforms at smart technologies para sa farmer at fisher registries, traceability, monitoring at data-driven planning na may real-time dashboards para sa produksyon, inputs, infrastruktura at mga maitatalang panganib. Maaari rin itong mamonitor ng publiko para masubaybayan at masuri ang sistema. Nagdulot ng malawakang flash floods ang matinding pagulan sa Southern California sa USA nitong Miyerkules, bisperas ng Pasko. Sa bayan ng Wrightwood sa silangan ng Los Angeles, abala ang mga emergency crew sa pagliligtas ng mga natrap na driver mula sa lumubog na mga sasakyan. Sa mga videong ibinahagi ng San Bernardino County Fire Officials, makikitang rumaragasa ang maputik na baha at debris sa mga kalsada habang mabilis na umaagos ang tubig hanggang sa harap ng mga bahay. Isinailalim ang lugar sa state of calamity dahil sa epekto nito. Ayon sa US National Weather Service, bunsod ito ng isang malaking ulan bagyo mula sa Pacific Ocean. Sa kabila nito, wala namang naiulat na nawawala o nasawi. Inaasahang magtatagal ito hanggang Biyernes. A very sassy Christmas gift para sa fans ng American singer-songwriter na aktres na si Sabrina Carpenter. Nagulat ang Carpenters o kanyang fans nang sorpresang inilabas si Sabrina ngayong Pasko ang kanyang new single na Such a Funny Way. Paskong Pasko pero mapanakit ang awitin dahil tungkol ito sa pagmamahal sa isang taong hindi ka naman mahal o hindi ka kayang mahalin pabalik. Nako, relapse malala ngayong Christmas. Bahagi ng kanyang hit album na Man's Best Friend ang surprise single. Ayon sa singer, pasasalamat niya ito sa fans na sobra siyang sinusuportahan. Nakatakda si Sabrina na mag-headline sa unang araw ng Coachella 2026. Sumikat ang singer sa mga awitin nitong Nonsense, Please, 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 Espresso at Taste. Sa aming pagbabalik, unang araw ng Metro Manila Film Festival, dinagsa sa mga sinehan ngayong Pasko. Sino-sino kaya ang tumabo sa takilya ngayong Day 1? Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Umarangkada na ang mga pelikulang kalahok sa 2025 Metro Manila Film Festival this Christmas in cinemas nationwide. Sino ang mga pumapatok sa takilya? Kamustahin natin ang ganap sa unang araw ng MMFF sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Merry Christmas mga ka-A to Z! At ngayong araw ng Pasko, dinagsa ng moviegoers ang sinihang ito sa isang mall dito sa Mandaluyong City para panoorin ang mga pelikulang kalahok sa 51st edition ng Metro Manila Film Festival. First day pa lang, tila mahigpit na ang labanan ng mga pelikulang tumatakbo sa takilya sa mala-blockbuster na pila sa mga ticketing booth. Ano-ano kaya ang mga napupusuan nilang pelikula? Call Me Mother. I'm Mary. Yung kay Vice. Only Mother. Para naman sa ilang pamilya, bonding time nila ang panonood ng sine sa araw ng Pasko. Pero para naman sa padre de pamilya na si Mike,
first time ang kanilang panonood ng pelikula ng MMFF kasama ang mga anak at ang kanilang napili ang pelikulang I'm Perfect. Kasi anak ko may autism. So siguro makaka-relate kami sa story. And ang ganda lang din na bigyan nila ng opportunity yung mga may Down syndrome to portray yung act sa movie. It's actually our first time. We're so excited. Ngayong taon, 8 pelikula ang kalahok sa MMFF na binubuo ng Call Me Mother, Reconnect, Manila's Finest, Shake, Rattle and Roll, Evil Origins, I'm Perfect, Love You So Bad, Anne Mary at Barboys After School. Tatagal hanggang January 7, 2026 ang Metro Manila Film Festival na mapapanood sa mga sinehan nationwide habang inaabangan naman ang Gabi ng Parangal sa December 27. Who will win the Best Picture at sino naman kaya ang tatakbo sa takilya? Abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Bukod sa tunay na simbolo ng Pasko kung saan isinilang si Jesus, kasama na rin ang nararamdaman ang diwa nito sa mga awiting pamasko na inihahandog naman ng mga batang umaawit ng mga kantang pang-Christmas. Narito ang nakaka-GV na video, panoorin. Challenge yan sa mga may bahay, dapat hindi 20 pesos ang ibigay ha. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes, araw ng Pasko, ay mula sa Christian author at minister na si Max Lucado. Sabi niya, nang isinilang si Heso Kristo, isinilang din ang ating pag-asa. At yan ang mga balitang nakalap, mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nagmano na ba kay Ninong o kay Ninang? Nakakuha man o hindi ng aginaldo sa kanila? Huwag pa rin kakalimutang bumati ng maligayang Pasko. Merry Christmas po sa ating lahat at ilang araw na nga lang, 2026 na. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas at maligayang Pasko po.